1, 2, 3, go! Muli po, good morning po sa inyong lahat mga kaplantitos, kaplantitas. At etong muli ang inyong Apong Jabay Knowledge Channel na kahit madalang po ang mga video, pero ang po ng itong mga video ay inihahandog ko po sa inyo. So ngayon po sa mga ang pag-usapan natin ngayon, etong mga halaman na kumisa nakikita natin bakit parang silang nagsisimula silang mamatay, nagkakaroon sila ng mga spot sa mga gilid mostly sa mga gilid ng dahon. So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Pagkatapos hindi sila gumaganda kahit ano pang gawin mong pagdidilig at saka yung dinidiligan mo sila ng sapat, hindi naman sila natutuyuan, pero bakit nagkakaroon sila ng ganon? So ito po ating tutuklasin ngayon. So sinacrifice ko po itong isang halaman na ipapakita ko sa inyo kung bakit ano ang nangyayari. Pero sa lahat po ng mga bago pa dito sa channel ko, sa Apong Jabay Knowledge Channel, inaanyayaan ko po kayo na mag-subscribe po kayo para dumami po yung subscriber natin, at paki-like and share na rin po itong ating video sa mga mahilig sa mga halaman, sa mga kapwa po mga kaplantitas na walang sawang nag-aalaga ng mga halaman na hanggang sa ngayon pandemic pa rin, at marami nang nabibiling mga halaman at mga mga halaman, yung mga nagtatanim ng mga halaman. So ito po ang pag-uusapan natin ngayon. So samahan niyo po ako dito sa video natin na ito. Itong ating subject ngayon, ang mga iba't ibang fungus na mga napupunta sa mga halaman. So ito po mga plantitas na ipapakita ko sa inyo. Ito ang itsura ng halaman na papakita ko sa inyo. Ang pangalan nito ay Friday. Para siyang Amazonica, pero green, puro green, at saka yung kulay niya, yung midrib niya o yung mga pattern niya sa loob ay maputlang green. Tapos ito nangyayari dito sa ito nangyayaring dito sa pagmasdan niyo yung mga dahon niya, ayan nagkaroon ng spot sa mga gilid. Kahit paanong gawin ko na isilong ko siya, ilagay ko siya sa medyo tama, konti lang ang yung at least 30% sunlight na dapat na meron na nakukuha niya, pero nangyayari pa rin ito, nagkakaroon siya ng spot, nagkakaroon siya ng mga sa dahon. Tapos para siyang hirap na namimilipit yung kanyang mga dahon, which is dati-rati napakaganda nito, napakaganda ng tindig ng dahon dito. Ito diretso dapat ganyan ang dahon niya pagka healthy siya. So pagka pa nakikita natin ng mga ganyan ng mga ng mga halaman natin, mga kondisyon ng mga halaman natin, dapat natin silang bigyan ng pansin, kasi may sakit sila pagka ganito. Meron silang sakit sa ilalim o sa yung iba nagkakaroon ng mga fungus o mga aphids. Yung iba naman, ito nangyayari dahil po sa nangyayaring ganito. Ito po yung katawan ng pinutol ko. Pinutol ko na kasi para hindi kumalat yung kanyang fungus. Tingnan nyo po yung tingnan nyo mabuti yung kanyang nabubulok yung gilid ng sa ilalim. Ito yung pinakapuno niya, kanya paano siya gaganda, nagnanaknak yung niya, pati rito sa isang dito sa isang gilid pa, ayan dito, dito sa isang banda, anong gawin mo? Ang nangyayari po dito dahil sa nag-start yung tag-ulan noong nakaraang Mayo na umulan, napakadaming mga naapektuhan na halaman, maraming nasira. Pagmasdan nyo yung mga halaman ninyo, daming nakakaroon ng mga spot which is hindi nyo alam kung ano nangyayari. Ito po mga sa kanila, dahil dati silang nasa mainit kung ilang buwan, halos hindi sila magmula noong December, halos hindi sila nakakatikim ng ulan na nanggagaling sa itaas. Pagkatapos bigla silang naulanan nung halos patapos na yung May, nagkaroon ng malakas na ulan. Ito nangyari ngayon, nagkaroon may dala-dala silang fungus. So ito pa ngayon ang isa,
ipapakita ko rin sa inyo. Tutuklasin ko rin ito mamaya kung anong nangyayari dito. Simula nung naputulan siya, which is ito. Simula nung naputulan siya, anong nangyayari ngayon? Nung maputulan siya, nabansot na siya ng nabansot, hindi na siya lumaki. Ayun. So, anuin ko rin siya mamaya, titingnan ko rin sa ilalim kung ano nangyari dito sa halaman na to, bakit hindi na siya lumaki. Ngayon, nagkakaroon din siya ng yung kanyang dahon. Lumiliit yung dahon niya. Bukod sa doon siya lumiliit, ayan ang nangyayari na nalulusaw yung pinakapuno ng dahon niya. Ayan, matubig. Matubig yung kanyang dahon. Daming tubig ng kanyang dahon, kanyang nangyayari, nalulusaw siya. So malamang. So ito po mga kaplantita. Itong kanina, lalagyan ng dietane itong pinaka naputulan na ito. Itong pinaka naputulan na ito, lalagyan ng dietane ito siya. Okay, yan ang dietane. So ito naman po yung isa pa, yung pinakita ko kanina, bago ko siya tanggalin at titingnan ko sa ilalim kung ano nangyayari, bakit nabansot siya. Marami po nagkakaganyan sa mga halaman natin. Bakit nagtataka tayo, bakit yung mga binili nating halaman na tuloy-tuloy silang pagka binili natin, napakaganda. Pagkatapos ito, ang nangyari, bigla na lang siyang nabansot, parang ayaw na niyang tumuloy, parang hindi na siya mabubuhay. Pero ito po tutuklasin din natin ito. Wari ko wala naman itong sakit bakit nagkakaganyan siya. Haring dito ang sakit nito, dito lang sa ibabaw, nalulusaw yung kanyang dahon Ayan nalulusaw na lang basta yung dahon niya, hindi pa dapat siya malusaw kasi bago pa lang yung mga dahon niya. So maaring ito ay sumobra rin sa nasubrahan din sa tubig, kanya nagkakaganon. So ito naman po nangyari, malamang nasobrahan lang talaga ito sa tubig. Ayan maganda yung ugat niya. Wala ka namang makikita dito sa mga ugat niya Magaganda yung ugat niya. Wala akong makitang nabubulok dito sa mga ugat niya, pero malamang na lang ito dahil sa pagkakaputol niya, hindi niya masyadong doon sa pagkakaputol niya, kanya nagkaroon siya ng pagkabansot. Kaya puputulin ko na lang ito ititira ko na lang itong medyo maliit na sungot na ito, itong pinakasuloy niya, tatanggalin ko na lang ito para at least magkaroon na lang ng panibagong suloy itong pinaka main na pinaka main niyang katawan. Tsaka itong isa ito, tatanggalin ko na lang ito. At meron naman siyang pinakamaliit na meron naman siyang maliit na suloy na gustong tumubo. Kanya ito na lang ang patutubuin ko, tatanggalin ko na itong dalawa. Para kung meron mang punggos itong isa, hindi na siya malasa. So sa ito, bali ang kinalabasan naman nung pinapakita ko sa inyo kanina na bansot na ayaw lumaki, ayaw sumibol ng kanyang mga suloy. Kanya ito nangyari, ginawa ko siyang tatlong malilit ngayon. Iwalay ko yung pinaka puno niyang gitna at saka yung dalawa rito sa gilid. Tinanggal ko sila, linagyan ko ng dietane para pagka tutubo sila, tatlo na silang tutubo ngayon. Kahit maliit sila, magkakahiwalay sila. Ngayon, pagka sa loob po ng sa loob ng isang buwan, makikita niyo ito kung meron na siyang pagbabago. Pagka meron siyang hindi natutuyo yung kanyang pinaka main trunk o yung kanyang may mga dahon, pagka nagkaroon siya ng pinakabagong sibol na o itong nasa gawing kaliwa, pagka ito'y umusbong yung kanyang pinaka unang dahon, yung pinakadahon niya sa gitna, tutubo siya. Pati na rin itong nasa gawing kanan, at lalo na itong pinaka main trunk niya. Pagka nagkaroon siya ng sumibol yung pinaka niya, yung bagong suloy niya, nagtuloy-tuloy, yun, sign na buhay na po sila. Makikita natin changes na ito, yun na hindi bumababa sa isang buwan at kalahati bago sila makakaroon ng yung pagbabago ng kanilang tubo nung mabubuhay sila. Pagka ito'y nagtuloy-tuloy na nag-brown yung kanilang puno, ala na po yun, sigurado mamatay na yun.
So ito na po mga pinagtanggalan, itong lupa na pinagtanggalan sa kanila. Itong mga ginamitan na ano to, wag muna po itong gagamitin. Kasi meron ngang ano to, meron ngang kumbaga sa ano, ala tayo nakikitang mga sa mga iba, nakikita namin may mga iba-ibang kulisap na nasa lupa. Katapos para safe po ito gamitin, sprayan nyo muna ng ano, kahit na malatayon o ano siya, kung ano yung mga pang-spray nyo sa mga ito yung naka ano na ano malatayon para ayaw ng mga insekto yung ganito sprayan muna natin itong lupa tapos ibibilad natin yung ano ngayon, bibilad natin itong lupa na to para kung ano man yung meron siyang bakterya o ano man ano dito sa lupa, hindi po siya pag ginamit nyo uli, hindi na siya magkakaroon ng sakit yung mga halaman na gagamitin natin dito. Huwag niyo pong ihalo itong lupa na to kasi maganda, di ba? Huwag niyo ihalo sa ipa o kahit sa anong lupa kasi contaminated po ito. Kumbaga sa ano kanya maganda rito, bilad muna siya maghapon. Huwag muna siyang gagamitin. Pagka nabilad na siya maghapon, dun yun na i-mix dun sa mga garden soil o i-mix nyo ng ipa, dun pa lang maganda siyang gamitin. So ito naman po ang yung San Francisco na medyo paggabi na kahapon nung inano ko ito, nung ginawa ko ito, sinusubukan ko pa rin i-save itong isang San Francisco na medyo malaki, mother plant po kasi ito. Sayang kung basta na lang siya masisira ng ganito. So ginawa ko po ito, pinutol ko na yung mga nalalabi niyang sanga dito. Yan. Para kung sakasakaling masave siya kasi kahit paano kung tingnan, itong puno niya tuloy-tuloy na nasave ko na ng isang beses ito Kanya po bago na itong ano na ito, itong mga dahon niyang ito, bago na naman. Nagbago na itong dahon niya ito. Ngayon nakita ko, iba na naman, parang matamlay na naman siya. Pagkatapos yung ibang dahon niya, yan, hindi pa sila dapat manilaw, naninilaw na sila. Dapat green lahat itong dahon na ito, kaya pula. Ang San Francisco po kasi pagka bagong dahon, green sila. Pagka magmamature na yung dahon niya, magiging red sila. Nagiging red ito at saka matagal bago matanggal. Ito hindi pa man sila natatanggal na. Kanya ang ginawa ko, pinutulang ko na sila, nilagyan ng dietane, pagkatapos tinanim ko na lang sila ulit. Itong pinaka po nito, itong pinakapuno niya, itong malaking puno niya. Kanya po ito pinapakita ko sa inyo itong bakit itong mga namamatay na halaman o itong mga may sakit na halaman, silang mga pinapakita ko sa inyo at siyang binablog ko sa inyo para po kasi yung mga halaman natin, syempre yung mga malulusog na makikita natin yan sa yan mga malulusog. Bibablog ko po sa inyo yung mga yung mga iba-ibang klaseng San Francisco. Tapos ito kanya po ito yung mga pinapakita ko sa inyo dahil sa ngayon po ngayong panahon na nagkaroon na ng tagulan, dami pong nasisira ang mga halaman. Sayang yung mga perang pinambibili natin ng halaman. Kung minsan pa naman yung nabibili nating halaman napakamahal. Hindi naman pero sayang na kung mamamatay sila. Kanya po hangga't pwede natin silang ma-prevent na hindi sila mamamatay, gawin po natin para tulad nitong ginagawa ko, sinisave kong pilit itong binili ko San Francisco. Napakaganda pa naman ito nung binili ko, napakaganda nito. Ibang-iba yung dahon niya. Parang nakahawig dun sa turtleback na San Francisco o crotons na turtleback. Yun nga lang, mas makitid yung dahon niya kaysa dun sa turtleback. Meron kasi akong turtleback doon, papakita ko sa inyo dito sa ibang vlog ko. So dito ko na po tatapusin itong vlog ko na to, tulad po ng nasasabi ko sa inyo, gaano man kaigsi itong vlog ko, tapusin nyo po at mag-subscribe po kayo. Tapusin nyo po itong vlog ko sa kahit paano meron po kayong matututunan sa abot ng aking makakaya, yung lahat po ng mga nalalaman ko tungkol sa paghahalaman, dahil matagal na rin po ako naghahalaman since 1993-94 naghahalaman na ako. Kanya po yung vlog ko na to na patungkol sa mga collections, pero ito ilagay ko dito sa halaman para po meron akong may bahagi sa inyo, may share dito sa mga paghahalaman.
So tatapos siguro po itong video na to sa pamamagitan ng masayang pagbati muli sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga kaplantitos, kaplantitas.